Hi, kumusta kapatid? Ang Kwaresma ay isang banal na panahon ng biyaya, sisisi at pagbabagong loob. Ito ay isang 40 days na paglalakbay kasama ang Panginoon, paghahanda ng ating puso para sa dakilang tagumpay ng Pasko ng pagkabuhay. Ngunit madalas, hindi natin lubos na nagagamit ang panahon ito para sa ating espiritual na paglago. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang 10 bagay na hindi natin dapat gawin sa Kwaresma at kung ano ang dapat natin gawin upang tunay itong maging makatuluhan. Una, huwag kalimutan ang panalangin. Ang Kwaresma ay hindi lang tungkol sa pag-aayuno, hindi lalo na sa panalangin. Kung wala ito, ang ating sakripisyo ay para lang isang pagdidieta. Ano ang dapat gawin? Gawing pundasyon ng Kwaresma ang panalangin. Maglaan ng oras para sa personal na panalangin, magbasa ng Biblia, magdilay sa daan ng krus o way of the cross, at tanggapin ang mga sakramento lalo na ang Eucharistia at Baptisan. Ilayan po natin paano po mapaprioritize ang panalangin sa araw-araw. Pangalawa, huwag ituring na pang-ordinaryong panalangin ang Kwaresma. Hindi ito basta-bastang tradisyon. Ito ay isang imbitasyon sa mas malalim na pagbabagong loob. Ano ang dapat gawin? Tanungin ang sarili, paano ako tinatawag ng Diyos upang lumago sa kabanalan? Magtakda ng spiritual goals at seryosong sundan ang mga ito. Pagninilay, paano ko masiseryosohin ang Kwaresma ngayong taon? Pangatlo, huwag nang balikan ang mga lumang gawin pagkatapos ng Kwaresma. Sayang naman kung babalik lang tayo sa dati matapos ang 40 days. Ano ang dapat gawin? Panatilihin ang mabubuting nakasanayan kahit matapos ang Kwaresma. Hayaan itong maging pundasyon ng ating hapambuhay na pagbabago. Pagninilay, paano ko masisigurong magiging pangmatagalan ang aking spiritual growth? Apat, huwag iwasan ang mga mahihirap at mahihirapan. Hindi lang ito tungkol sa sarili nating kabanalan, kundi sa pagmamalasakit sa iba. Ano ang dapat gawin? Maging bukas palad, magbigay ng tulong sa mahihirap, mag-alay ng oras sa nangangailangan, at maging mas mapagbigay sa pagmamahal. Pagninilay, paano ko maipapakita ang pagmamahal ni Kristo sa kapwa? Panlima, huwag magreklamo sa pag-aayuno at sa pagmamalasyo. Kung puro reklamo, nawawala ang tunay na diwa ng sakripisyo. Ano ang dapat gawin? Gawin ito ng may kagalakan at ialay para sa isang mabuting intensyon. Pagninilay, kanino o anong intensyon ko iaalay ang aking mga sakripisyo. Pang-anim, huwag husgahan ang ibang tao dahil sa kanilang pag-aayuno o pananampalataya. Hindi ito paligsahan ng kapanalan. Ano ang dapat gawin? Ituon ang pansin sa sariling paglalakbay sa pananampalataya at hikayatin ang iba ng may pagmamahal, hindi panguhusga. Hinilay, nagiging pagmataas ba ako sa aking spiritual na buhay? Pampito, huwag lang basta-basta umiwas sa isang bagay nang walang ibinabalik na mabuti. Hindi lang basta pagsuko ng masamang gawain, kundi pagpapalago ng mabuting ugali. Ano ang dapat gawin? Kung iiwas ang social media, gamitin ang oras sa panalangin o gawing mabuti. Pagninilay, ano ang positibong bagay na maidaragdag ko sa aking buhay? Pangwalo, huwag ituring na ordinaryong selebrasyon lang ang Pasko ng pagkabuhay. Hindi lang ito tungkol sa kainan at kasayahan, kundi ang tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Ano ang dapat gawin? Magsimba ng may galak, ipagdiwang ang biyaya ng muling pagkabuhay, at ipamuhay ang bagong buhay kay Kristo. Pagninilay, paano ko maipapahayag ang aking kagalakan ng puso ng Pasko ng kapagkabuhay? Pangsyam, huwag i-isolate ang sarili sa panahon ng Kwaresma. Ang ating pananampalataya hindi lang personal, kundi pang-komunidad. Ano ang dapat gawin? Maging bahagi ng parokya, sumali sa mga retreat, at makiisa sa mga gawaing simbahan. Pagninilay, paano ko mas mapapalalim ang ating koneksyon sa simbahan? At ang pang-10, huwag kalimutan ang banal na awa ng Diyos. Higit sa lahat, ang Kwaresma ay tungkol sa walang hanggang awa ng Diyos. Ano ang dapat gawin?
Lumapit sa pagkisal, tanggapin ang kanyang pagpapatawad at magtiwala sa kanyang biyaya. Pagninilay, paano ko mas pagtitiwalaan ang awa ng Diyos sa aking buhay? Bilang pangwakas mga kapatid, ang Kwaresma ay isang napakahalagang biyaya. Huwag nating sayangin ito sa mga maling gawi, kundi gamitin natin ito para lumalim sa ating pananampalataya, lumapit kay Kristo at magmahal ng higit. Naway ang ating paglalakbay sa panahon ito ay magdala sa atin sa tunay na pagbabago at muling pagkabuhay kay Kristo. Maraming salamat po at naway pagpalain tayo lahat ng Panginoon.